Hello everyone, good evening. Kumusta? It's me again, Carl Loyola. Hello everyone, happy April 1st, first day of the month. Ayan. Live stream ulit tayo. Quickie live stream. Kasi nga po April 1st and medyo marami-rami na rin tayong pag-uusapan na hindi natin napag-usapan from the past. Hello, Nay. Kumusta, Nay? Ayan, magkausap lang kami kanina ni Nay Jana Ray. Marami tayong napag-usapan kanina mga chika. Ba't wala si Miss Zamboanga? Hindi ko napansin. Ishang, hindi ko napansin na wala si Miss Zamboanga. Wala ba? At pag ganung wala, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Huwag natin i-splook. Jana Ray. Dave, hello po. Era, good evening, Kuya Carl. Good evening din. Ano mga ganap nyo kanina sa buhay? Kasi nga di ba holiday? Kahapon may work ako, April 1st. Kanina, wala akong work. So natulog lang ako. So kakagising ko lang ulit. Putol-putol yung tulog ko. Tapos, sabi ko magko-content ako pero talagang hindi gumagana utak ko ngayon. Hindi siya gumagana, hindi siya nagpo-produce ng mga kung anong i-content ko. Although ang daming i-content ngayon kasi ang daming nangyayari pero hindi talaga gumagana yung utak ko, hindi katulad dati. Na ang bilis. Pag may nabasa akong article, nako-content ko kaagad siya. Alam mo yun, ganun. Runway, baka mamaya ilabas yung Runway Challenge. Ano ulit yun? Collaboration with Pina. Yun yung last collaboration ng Pina sa MUPH, Runway Challenge. And again, voting ulit siya. And voting ay nangyari kanina, di ba? In-announce na yung winner ng mga swimsuit showcase doon sa voting with Pina. And as usual, yung mga malalakas, kasali sila doon. Tingnan natin. Check ulit natin yung mga nanalo sa Pina. Ayan, top 10 delegates sa Pina Swimsuit Showcase. So, voting ito. Ayan. Check nyo lang sa Miss Universe Philippines website. And then sa Pina, nakapost din siya. Official IG account. So, si Benguet, si Bohol, si Isabela, Las Piñas, Naga City, ito nakaputi. Daming mga fanays nito ha. Ito naka-blue, Pangasinan. Ito na color pink, San Fernando, Cebu, San Jose, Batangas, Siargao, and Siniloan, Laguna. So sa Mythical 5, si Siniloan, Laguna lang yung nakapasok. Ito. The rest of the ladies, ito mga nasa taas, underrated frontrunners, and there are dark horses yung nasa baba. So, yun. Grabe. Malakas talaga yung mga fans ni ngayon, ni Yana. Hinahatak talaga siya pataas, ng mga fans ni Iliana. So, ano masasabi niyo sa top 10 votes ng Pina? Although, votings naman to with Pina. Pero, ayun. Doon nga na-determine kung sino yung malaki yung fans, ganyan. Sabi ni Era, Runway exciting daw. Yes. Ang press release ng Pina, Beauty PH, mamaya. So, anong oras na? 7:30. Anytime baka maglabas na rin yan. Kasi April 1 na ngayon eh. April 1 to April 15, magra-run yung duration ng votings dyan eh. Dave, hello! What's up? What can you say to Miss Iloilo? Sabi ni Jared. Iloilo Province, Iloilo City. Ayan. Ma, kumusta ma? Kailan tayo magkikita? Message mo ako ng mga ganap mo this coming holidays. Kuya Carl, ano yun? Kuya Carl, saan location ng runway nila? Wala akong idea, Era, kung ano yun, kung paano tinape yun. Kung sa studio ba? Or what? Wala akong idea o kanya-kanya. Wala, mi. Ito na naman yung katinang lalamunan ko. Wait. Hello, hello, hello.
Ayun na naman ang katinalalamunan ko. Iliana supporter here. Sino yung Iliana supporter here? Wait lang guys. Hello, hello, hello. Grabe pag nagla-live ako, lagi na lang ang katinalalamunan ko. Hindi ko alam, para ako lagi may sakit pag nagla-live. Anyways, kailan po ang Aqua Boracay? April 4, Mr. Pilipinas Worldwide. Yung parang mismong, ano nila, activities. Tas April 5 ata, Sabado yung mga sa girls. Sa mga ladies. Era, Kuya Carl, nag-withdraw na ba talaga si Chela? Yes, confirm po. Guys, si Chela Falconer, walang lumabas na announcement. Walang lumabas na announcement sa mga social media pages. Pero kinonfirm na mismo ni Chela na siya na lang. Kasi naglabasan na rin naman ngayon sa mga pageant pages yung reply ni Chela dun sa mga netizens na nag-withdraw na nga siya. May isa pa nag-withdraw actually, si Kabanatuan. Pero sa Zamboanga, hindi ko alam kung nag-withdraw siya. Adalyn, inom ka maraming tubig. Maraming salamat. Tapos nagkakape pa kasi ko ngayon, kaya angkatin niya. What can you say, Miss Iloilo City? Sige, mamaya natin sagutin yan. Thoughts on Ayin, mamaya natin sagutin. Yung mga ano muna, mga question na pangkalahatan. Pangkalahatan? Sabi ni Rodel, palagay ko Atisa will align the star to hair. Align the star to her about how about Cebu Province. Sabi ni Rodel. Mag-a-align din yan kay Cebu Province. Pero sa Cebu Province, si Chela Falconer yan ha. Eh, nag-resign na nga si Chela Falconer. Or back out na. Paris. Hello po. Part po ako ng glam team ni Yana. Nagkikita ba tayo sa mga event, Miss Paris? Hello po. Jomich, what happened? To Chela, hindi ko po alam kung anong naging dahilan ni Chela kung bakit. Hindi ko alam, kung ano naging dahilan ni Chela. Sayang, no? Inaabang ko rin si Chela, eh. Di po. Bago pa lang ako sa Team Yana. Tigasan ka rin po, Paris Miranda. Tiga Laguna ka din. Or somewhere in the metro. Guys, again, ako Boracay ha. April 5 yung pagkakaalam ko. Nandun na kasi yung mga guys. Tapos April 5 yung sa mga ladies. This coming weekend. Runway showcase. So, ayan, inaantay din ni Queen yung runway showcase. Wait lang, ubul. Grabe yung ubo ko. Anyways, so ayan. So, last weekend, naganap nga yung Northern Samar ng mga delegates. So, nakita nyo naman yung mga clip, no? May mga ilang pageant media tayo na nasa Northern Samar. Nandun si Sherman, si Pau, nandun si For the Philippines, and The Crown nandun. So, most of the clips nakikita ko kay For the Philippines tsaka kay Sherman Gamboa. Parang mas ano ba yun, marami yung reception kay Chelsea Fernandez dun sa naganap na parade sa Northern Samar kasi nga 'di ba si Chelsea ay tubong taga Tacloban, so magkatabi lang siya, Tacloban tapos Leyte. Kaya maganda yung reception kay Chelsea Fernandez. Tapos may mga eksena pa dun talagang ang pagsalubong kay Chelsea, no, grabe. May mga drum pa, may mga alam mo yung pabanda na sinalubong si Chelsea. And syempre, yung mga tubong summer talaga, yung mga summer delegates, yung Summer Island, ganyan. Tapos, si Basay Samar, ayan, sina Tacloban, grabe din yung reception sa kanila. Kasi magkakadikit nga lang yon. Syempre, mostly ng mga taga doon,
related din sa mga girls na ito. Ayan, kasi nga summer late magkakadikit sila. So maganda yung naging takbo maganda yung naging takbo no ng stint ng mga girls sa Northern Samar. So yun lang yun, more on promoting the tourism ng Northern Samar yung pinuntulan ng mga delegates. Parang dati may mga nagbabanggit na kung doon nga daw gaganapin yung national costume. So hindi nga doon hindi nga doon ginanap or hindi nga doon yung venue ng national costume kasi more on promoting the province lang talaga yung nangyari sa Northern Samar. So, ang tagal nila, parang day 3 na nila ngayon sa Northern Samar and baka bukas uuwi na rin sila or babalik na rin sila ng Maynila or baka kanina nakabalik na rin or baka ngayong gabi bumalik na rin ata kasi nga after nun, didiretso naman sila sa Boracay for the Aqua Boracay Challenge. So, yun na nga. Nauna na yung mga guys ng Misters of Filipinas Worldwide sa Boracay. And then April 1 to April 4 yung schedule ng guys sa Aqua Boracay. Yung mga girls, yun nga hanggang April 5th. So, expect natin Sabado yung mismong Saturday, yung mismong finals ng Aqua Boracay Challenge mismo sa mga ladies. Basta April 4 yung sa mga guys. Yun. And then, nilabas na rin nila yung schedule. Ayan. Schedule ng Charity Gala Night, April 30th. So, ang April 30th po ay papatak ng Wednesday. April 30th, papatak siya ng Wednesday. Kasabay nito ang national costume. So, dito na mangyayari yung national costume. O kada man nila, 7 p.m. 6 p.m. Wednesday, April 30th yung gala night. This is a charity gala night kung saan dito makikilala ang 5 girls, including Victoria and 4 continental queens. And April 30th, national costume. I'm not sure lang kung paano yung system nito kasi ito, mostly, itong gala night, nangyayari to, or pag nangyari to, parang private event to kasi hindi naman lahat pwedeng makapunta dito given the ticket. Pag avail ka ng gold na table, isang round table yan, 100k agad siya. Silver is 50k. So usually, ang kinikater nito ng mga nasa business side, ganyan. Though reasonable siya, yung price, na ganito talaga mga price pag gala night kasi nga, this is a charity gala night, yung nalilikom na pondo dito, ibinibigay din sa charity. So, 6 siya mangyayari. 6 p.m. on Wednesday, April 30. But, I'm not sure dito sa 7 p.m. kung ito yung i-open sa public. Itong national costume. Yeah. So, dito ako unsure kung anong system dito sa national costume. So, this is April 30th. Bago to in-announce, bago to kinonfirm kanina, itong national costume na mangyayari na nga sa Okada Manila, parang ang unang chismis dito, ang national costume mangyayari sa Albay. Tapos naglabasan yung mga chismis na gantong date sa Albay, pero hindi nga natuloy until kanina nag-confirm na national costume will be sa Okada. Okay. So, ayun, confirm na yung national costume sa mga gusto manood. April 30th yan. But I'm not sure pa kung i-open nila yan sa public. Pero for sure, may live stream yan. Kasi ito yung isa sa mga inaabangan nating portion or segment ng MUPH. Preliminaries. Sa mga nagtatanong kung kailan ang preliminaries, ang chika po guys ng preliminaries April 28. That's Monday. Chismis pa lang yan ha. Wala pa tong confirmation pero ito ang chismis. April 28 Monday pero wala pang confirmation yan ngayon. Since wala pa naman nilalabas na confirmation kung nagbabala kayong mag-leave ganyan. I-consider nyo na yung April 28 for the preliminary competition. But again, wala siyang confirmation. Chismis lang yan. Umiikot lang yan ngayon sa talipapa na chika na April 28 ang preliminary. But I'm not sure kung kailan talaga. But so far, ito pa lang yung mga confirmed na date natin, April 30th and May 2. May 2 finals, Friday. So, yung buong week na yun, sobrang busy natin from April 28
to May to Friday. Sobrang busy na ng mga akla. Yun. So, yun yung mga latest, natin, schedule sa Talipapayas era. So, yun yung mga latest schedule natin. Sagot muna tayo ng tanong. Sabi ni Naitan, ano po yung runway? Runway, Aqua Boracay Challenge runway. Aqua Boracay Challenge. Yun, runway show yun. O runway challenge din yun. Pero bukod pa yung ilalabas ng PINA. Kasi ang PINA ay parang nag-announce nga kanina na mamaya. Sabi kasi dun sa post nila, tonight is the runway showcase. Kasi nga, yung PINA po, MUPH in collaboration with PINA, 3 showcase yung nilabas nila, diba? The PINA Personality Showcase, Swimsuit Showcase, and then yung mamaya runway showcase. According rin naman yun sa post nila, na ilalabas nga nila. Sabi, up next, runway showcase, Red Universe tonight. So, April 1 to April 15 ang duration yan. Okay. Gabi, happy April 1st. Ano ba ngayon? April 1st, Fool's Day, Tuesday. Yan. Okay, sagot ulit tayo. JC Fabon. Legit po ba si Celeste na lalaban sa Miss Grand? I'm not sure. Guys, MUPH question muna tayo, ha? Kulay ng contacts ko, hindi ko po alam. Nakita ko lang po. Ito, sabi ni Migs, SZ. Kuya Carl, top 5 ko as of now. Sultan Kudarat, Siniloan, Laguna, Iligan, Muntinlupa, and Quezon Province. Ayun daw ang top 5 ni Migs SC based sa mga nakikita niya ngayon sa social media. Kasi yun lang naman ang basis natin ngayon, di ba, yung social media. Rick Javier, kuya, what happened to Miss Cebu Province? Yun, mukhang kumpirmado na nga na nag-resign na siya. Kung ano yung dahilan, hindi natin alam kung bakit. Okay. Okay. Mamaya tayo sagot ng mga non-MUPH question. Para tayo, organize. Okay. An idea kung anong semis format ng this year's MUPH, sabi ni Jomich. Jomich, feeling ko, wala pa namang confirmation. Pero, mukhang kagaya ulit ng dati yan. Ano bang gusto mong format? Pero kung ako yung tatanungin, gusto ko yung format na may top 3. From top 5, gusto ko may top 3 para sa question and answer. Pero mukhang kagaya din yan ng last year. Out na din ba sa competition si Miss Cabanatuan? Actually, yes. May nag-confirm na nito sa akin, Jay. Wala sila nilalabas na official announcement, pero mukhang nag-back out na rin to si Cabanatuan. Cabanatuan is Micah Martinez. And kung hindi nyo sila nakita dun sa Northern Samar, malamang nag-back out na nga talaga itong mga delegates na ito. Sabi naman ni Jiso Life, yes. May top 5 as of now, Siniloan, Pasay, Sultan Kudarat, and MUBN. Ano yung MUBN? Miss Universe BN? Sabi naman ulit ni Migs SZ, sino may top 5? Or among may top 5, sino pwede maging dark horse? Spell ko sa Iligan. Sabi niya, yan, Iligan naman daw siya. Era nakakalatina. Oo nga nakakalatinas. Ano na lang, eyeliner. Sana si Steve Harvey kunin na lang host. Mukhang imposible po iyon. Sabi ni Joshua, your top 3. Wala pa ako ulit mapiling top 3 ngayon. After ng preliminaries na lang ulit. Malapit na rin naman yan, Joshua. Sobrang energy po ni Miss Iloilo City. Saan mo nakita, Jared? Actually, nanonood ako ng mga clip lang na lumalabas sa social media. Yung mga ina-upload nga nila Sherman, nila For the Philippines. Hindi ko mahagip, hindi ko makita si Iloilo City. Dun sa mga post, sa mga pictures na nakikita ko. Yun. Kaya, ang pinaka pinag-usapan or pinaka magandang reception dun sa parade, si Chelsea Fernandez. Kasi nga, baluarte niya yung Eastern Visayas, diba?
Top 5. Sabi ni Nathan. Wala pa po tayong top 5. Eto, Black Harat. Ano pong ganap ng dalawa? Si Halu at Angkol, collab. MU at MGI. Guys, mukhang alam niyo na to, no? Mukhang si Angkol ay baka may share na rin sa MU, kaya nag-collab na rin silang dalawa. Tapos, anytime soon, i-announce na rin niya na baka si Angkol na yung nakabili ng Miss Universe, no? Pero mukhang may share na rin yan sa MU. Okay. Anong thoughts niyo po kay Tarlac? Same thoughts pa rin? Sabi ni dot. Ayan. Anong thoughts niyo daw kay Tarlac? Ganun pa rin. Kay Tarlac. Ganun pa din. Ayun. Unti-unti na siya namamayagpag at nakikilala ng mga pageant fans. Ayan, kagaya mo. Hinahanap mo na nga siya si Tarlac, diba? So, yeah. Ano ba? Ayun, hinahanap lagi si Tarlac pero hindi pa rin siya maiaakyat sa number 1 kasi nandiyan pa rin ang Mythical 5. Pero let's see, malay natin manlaban sa preliminary competition. Ayan. Sabi ulit ni Migs, baka magulat sa top 1 ko this year. Baka magulat ka sa top 1 ko this year. Pero ano yun? Ko this year pero si Iligan nag-top 1 based sa performance. Actually, abangan na natin to sa Iligan eh. May post ngayon, may bagong post ngayon sa Iligan. Maganda yung gown niya dun eh. Wait lang. Hanapin ko lang ulit. Tapos napatanong ako kanina, yung nakita ko siya. Sabi ko, ito na ba yung perfect gown para kay Iligan? Kasi yung mga previous live ko, sinasabi ko na makaano lang talaga to sa Iligan ng magandang gown. Tapos, yun nga. Baka kaya. Ito oh. Pero nakita ko na tong gown na to eh. Ginamit na to previously. Ayan, kay Gian Lasala din tong gown. Yun. Anyways, sabi ulit ni Wayan. Ay, hindi pala. Ngayon lang pala nag-comment si Wayan. Davao still on top. Davao still on top ba? Sa mga picture na nakikita ko nandun si Davao, para kasi na-ordinaryuhan lang ako sa mukha eh. But, she's okay naman, pero hindi lang yun yung preference. Rick Javier, kuya may mga crown ba except MU Peach Crown? Wala pa pong konfirmasyon. Pero yun nga, nabanggit ko rin sa mga recent live ko. Expect yun na dyan pa rin naman ng Supra, Cosmo, tsaka Charm, tsaka Eco. Pero yung dalawa, Asia Pacific, tsaka Aura International, wag yun na expect. Kasi wala na talaga yun sa kanila. Aside kay Y, na favorite ko, sabi ni Jisoo, aside kay Y, na favorite ko, gandang-ganda din ako kay Pasay and ang tangkad pa niya. Actually, ngayon nag-glow na si Pasay. Nung una, hindi ko rin talaga makita kung nasan yung, alam mo yun, nasan yung hype kay Pasay. Kasi pag nakikita ko siya sa personal, feeling ko matangkad lang. Sabi ko, tangkad lang naman ni Pasay. Pero parang walang appeal para sa akin. Pero itong mga latest na after ng Hello Glow, nakikitaan ko na rin siya ng appeal. Na, oo nga, ang ganda pala, no? Tapos may isang Pinosi for the Philippines, parang focus lang kay Pasay. Na nandun siya sa float. Ayun, ang ganda-ganda niya doon. So, ganun talaga, pag napapansin ka na, talagang tuloy-tuloy na siya. Gumaganda ka na sa paningin ng lahat, basta napansin ka na. So, ayun, maganda naman kay Pasay yun. At malay natin, siya pala yung manalo, no? Pero yun nga, ang lang kay Pasay minsan, ang concern, minsan, hindi talaga maganda yung styling niya. Pero minsan, natitisod naman nila yung tamang styling. Minsan yung parang, alam mo yun, yung mga sinusuot niya, compare sa styling ng iba. Yun lang naman. Mix, nasad ako kay Ate Maika and Ate Chela. Nasa top 6 ko pa naman sila. Wala, ganun talaga eh. Although, isang buwan na lang naman, no? Sana inano pa, no? Sana kinaya pa. When it comes to Maika Martinez kasi, feeling ko alam ko na yung reason kung bakit. Kasi nga, tumatakbo rin to ng konsehal ng bayan and mahirap pagsabayin yun. So, feeling ko, namili na lang si Maika kung ano yung talagang mas mananaig. So, yun. Okay naman yung na choices niya.
Ah... Kuya, anong basis ng top 10 nila sa swimsuit? Like, hello, Atisa. Nailed it pero di nasali. Jai, voting. Fan votings po. Fan votes po. Alright. And guys, minsan kasi, ito katulad ng pinaglalaban ni Zai. Sabi niya, Kuya, anong basis mo dun sa top 10 nila sa swimsuit? Like, hello. Atisa nailed it. Pero, guys, minsan kasi, tayo namimili na lang kasi tayo kasi favorite natin yung girl. Kunyari, ito yung sentiments ko, ito yung pinaka-favorite ko. Natural, lalagay mo siya sa listahan mo. Pero dahil nga ito yung favorite mo, ito yung pinaka-favorite mo, ito yung number 1 mo, hindi mo na pinapansin yung iba. Ang dami nila, 69 silang lahat. Sa 69 yun, may aangat, may aangat, at may aangat, at may aangat. So, hindi laging si favorite mo, yung dapat ilagay dun sa number 1. Okay, kasi iba inaaway ako dun sa mga content ko. Na, Kuya, ba't hindi mo nilagay? Kunyari si Iliana, ba't wala si Yana sa evening gown? Inaaway ako. 69 silang pinagpilian natin. Ang dami nila. Hindi porket favorite ko si Yana. Si Yana yung lagi kong ina-number 1. Tapos pag ni-number 1 ko si Yana, sasabihin sa akin, bias ka naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakakaloka. So, ayun. So, ganun siya. Hindi lang yung favorite mo yung titingnan mo. Ang dami nila, 69 sila. So, titignan mo din yung iba. Tapos, i-analyze mo, ganyan. Tapos, lalagay mo dun sa ranking. So, ganun siya pag gumagawa ako ng mga top picks, ganyan. Pero itong voting siya. Kung sino yung mas mataas sa vote, yun yung naging top 10. So, again, kung hindi bumoto yung mga fanays, wala din. Kaya lagi natin sinasabi, boto, boto, boto. Kung may pamboto lang naman. Kasi nga, nagmamatter talaga yung boto. And pag bumoto, gagastos talaga. So, yun. Doon siya nagmamatter. Jobs. Ayan, nasagot na natin kanina. Hindi na po tuloy si Cebu Province. Nag-withdraw na po siya sa ATM. Okay. Ito, MB. Speaking of Eloisa, hindi ko siya, di ba, ayan, tumitingin tayo ng mga video ng parade sa Northern Samar, parang hindi ko siya nakita. Si Eloisa ba ay nasa Samar? I-confirm nyo nga. Parang hindi ko rin siya nakita. Si Rendel lang ang nakita ko nasa parade. Magkatabi sila ng Chelsea. Ayan, sabi ni MB, Eloisa wasn't one of my bets this year, pero lagi ko talaga siyang napapansin. Lakas talaga. Ayan, sabi ni MB. So, ganun yun. Pag malakas ang girl, kagaya ni MB, hindi niya daw bet si Eloisa or hindi niya favorite. Pero napapansin niya daw talaga. Kasi nga malakas. So, pag malakas talaga yung delegate, mapapansin mo talaga. Kasi hodang favorite mo siya o hindi. Pero pag may lakas or arrive, yung sinasabi nga natin arrive, or ayun, X factor, lahat na ang isang delegate, mapapansin mo talaga siya. Actually, even me, hindi ko rin talaga favorite si Eloisa or hindi siya yung cup of tea ko. Kasi yung mga choices nga natin, si ganyan, si ganon, si ganon. Pero talagang pag nandyan si Eloisa, mapapansin mo siya eh. Kaya naglalaro lang yan si Eloisa sa 1, 2, 3 ko eh. Lagi, pag sa mga ranking. 1, 2, 3. Kasi nga, litaw naman. And ayun nga yung kinakatakot ng ibang mga fans kay Iliana. Kasi nga, kay Atisa. Kasi alam naman natin yung galing ni Atisa, pero hindi niya nilalabas. So, yun. Doon natatakot yung ibang mga pageant fans na baka maungusan nga. Kaya hindi porket, alam niyo yun, nirarally natin si Atisa, favorite ko si Atisa. Kasi na number 1 ko na siya kasi favorite. Ayun, tingnan mo si Eloisa nang lalaban. Panlalaban si Eloisa talagang aakit sa number 1. Ganyan. Ito, sabi ni Neso, si Winwin po ba? Si Winwin, ganun din. Si Winwin, palaban din yan. Hindi mo rin alam kung saan mo irarank yan kasi, yun nga, nasa 1 to 5 lang din naglalaro lagi ang ranking nan. Ni Winwin. Basta yan si Winwin, si na Eloisa, si Chelsea, si Iliana. Though, ganun din naman si Atisa. Mga number 1 to 5 lang din naman ng ranking nan. Silang 5. Katrina, ganyan. Sobra na nga sila sa 1 to 5 eh. 1 to 6 na eh. Gano'n. Kaya, abang-abang na lang tayo sa pre-finals. Pre-finals, exam lang. Sa prelims, kung sino yung talagang mamamayagpag. Naitan, ba't wala po ako si Samar? Actually, kung kaya lang talaga ng schedule ko, kaya kong pumunta eh. Pero hindi talaga kaya ng schedule. May mga corporate job kasi tayo eh.
corporate job, itong pagko-content, sabay-sabay yan. So, hindi talaga kaya ng schedule. Mother may top 3 ba sa MUPH? Sana po, actually gusto ko may top 3 pero mukhang wala. Baka kasi, like last year pa din yung format na gawin nila. What can you say kay Alexi Brooks? Papalapit ng coronation night. Kaya naman ni Alexi Brooks yun. Kasi ngayon nga, nangunguna siya sa mga votings eh. Pero, tingnan natin din, kasi alam niyo naman si Alexi Brooks yung unang ganung type na ipadadala natin. Kumbaga, katulad ng kay Chelsea. First Black Pinay sa MU. Ganun din si Alexi. First Black sa Eco. Nesto. Yes, Nesto. Parang Nesty. Sa Miss yun lang po ba, diba, pwede may anak pag hindi nanalo si Winwin? Sa Miss Universe, walang ibang crown pwede sa kanya. Totoo. Kaya si Winwin po, Nesto, ay Miss Universe or nothing lang. Tsaka yung age na rin ni Winwin, na nasa 33, 1992 si Winwin eh. 32, 33, 34 na siya, no? Miss Universe na rin talaga. Kasi the rest of the crown, hanggang 31 lang, like Supra, hanggang 31 lang naman. Ganun. Tsaka hindi naman Supra prototype si Winwin. Kaya Miss You or Nothing talaga siya. And aware naman sila doon. Yung mga girls na ganito, aware naman sila na Miss You or Nothing na lang sila. Kagaya ni McGarry last year, aware naman silang lahat. Sino ba? Si McGarry last year, si Hanson, yan. Nay. For me, nararamdaman ko mananalo si Krishna at Tara. Si Krishna hindi ko maramdaman kasi unpredictable ang Miss World pageant. So, yung Miss World pageant, May or June ata to sa India. Parang akala ko nga dati April to sa India. Tapos ngayon April na. No. Si Krishna hindi ko maramdaman. Pero si Tara, ramdam ko. Unpredictable kasi guys yung Miss World. Parang kung sino-sino na lang yung mananalo. Ayun. Anong top 3 mo sa photoshoot kung saan nag-judge si Shamsi Subsub? Romar, anong photoshoot? Sorry, anong photoshoot yun? Mr. Pilipinas, Zilzart, Misters of Pilipinas Worldwide, April 28 din ang finals nito. Actually, wala tong confirmation, yung finals ng Mr. Pilipinas Worldwide. Pero pag in-interview ko yung mga delegate ng Mr. Pilipinas Worldwide, sila din nagko-confirm na ang finals nila April 28. Tapos, baka isabay ito dun sa preliminaries ng Miss Universe Philippines on April 28, Monday. So, baka bukas ilabas na rin nila yan yung announcement or next week. Abang-abang na lang tayo. Pero mukhang sure na yung April 28, kaya i-mark nyo na yung calendar nyo. Sa mga magliliw, magpaalam na kayo ng April 28. April 28, April 30. Though kung hindi nyo naman option manood ng national costume, April 30 Wednesday. So, i-X nyo na. May 2 na lang, Friday. Ayan. Yung May 2 yung mahalaga. Kasi that's Friday. That's the finals. Si Mr. Tarlac po, malakas din po ba ang dating? Sabi ni Porny. Malakas po ang dating ni Tarlac sa personal. Malakas yung dating niya, pero minsan may puntong parang, alam mo yun, hindi pa siya all out. Parang shy type, ganyan. Yun. Pero baka naman nag-improve na. Kasi yung mga unang attend ko ng mga event dati, parang may nag-hold back pa sa kanya minsan, ganun. Shy type ang dating lang para sa akin. Kumbaga kulang sa harot, ganyan. Ito, sabi ni Masipag, sakto pwede si Jarina Santos sa Miss World kasi mahilig sila sa Indian. Kung gugustuhin niya. Pero kay Jarina, ang dami pang pwedeng ayusin kasi kay Jarina eh. Malaking potential nito eh. Marami pang pwedeng puliduhin dito. Lahat. In terms of aesthetic, and yun, kung paano gumalaw. Ayan.
Sino bet mo lumapag sa Thailand, kuya, for your opinion? Siguro yung veteran muna, Pordy, kung sino man siya. Pero kung sino manalo, support naman natin eh. Pero kung tayong papapilian, ikaw ba? Kung sino? Kung ikaw papapilian, sino bang gusto mo lumabag sa Thailand? Ayan, sabi ni Masipag, true hasa pa kay Jarina, lalo na pa sa pasarela. Oh, yung pasarela din. Tsaka yung body, feeling ko yung pa, tone pa ng body. Mahirap kasi habulin ng katawan eh. Hindi siya nahahabol ng 2 buwan, 1 buwan eh. Talagang years siya eh. So yun. Tapos kung hindi papala rin, pwede pa naman bumalik ulit sa ibang pageant next year. And yun, malakas na siya nun. Feel ko mananalo Venezuela. Bakit naman na-feel mo agad? Miss Universe 2025 ka na agad, Venezuela daw, sabi ni everyone. Sabi ni Porny ulit, at isa po ako or si Iliana or Chelsea or Tarlac. Ang dami mo nang gusto. Ang dami mo namang gusto. Yung oras ng runway guys, actually naabangan ko din. Kasi sabi ng post ng Pina, tonight daw, alas 8 na wala pa din. At hindi ko rin alam kung saan ko siya abangan, kung saan natin siya abangan sa YouTube ba o sa Instagram. Yan. Feel ko ulit may dark horse si Laguna. Sinong Laguna? Si Los Baños. Mamaya si Los Baños pala, no? Si Los Baños pala mamaya yung dark horse, no? Although, siguro kung mananalo si Eloisa, no? Kung mananalo si Eloisa, pwede rin natin sabihin dark horse. Kasi, as of now, wala namang, tama ba? As of now, wala namang nagna-number 1 kay Eloisa sa Crown, no? Wala pa mga hindi ko kasi naaabangan yung ibang mga pageant media, yung mga pageant pages na nagna-number 1. Siguro, nag-iingat na rin yung iba mamili ngayon ng topics kasi nga, baka mangyari yung last year. Pero parang wala pa naglalagay kay Eloisa, no? Iniisip ko tuloy ngayon. Yung mga weekly topics ng mga pageant pages, may nakita na ba kayo? Kunyari, pageant page na ganito. Wala pa, no? Parang madalas Atisa, no? Atisa, Iliana, yung mga weekly picks nila. Inaantay ko rin yung Missology. So, ayun, wala pa naglalagay kay Eloisa, no? So, kung wala maglalagay sa kanya sa number 1, tapos kung siya yung makokoronahan, so, okay, pwede na rin natin consider dark horse. Though underrated frontrunner siya or frontrunner na yung status niya. Pero pwede rin dark horse kasi kung walang naglalagay sa kanya sa number 1, yun. Pwede. Sige, let's see. Pero nasa radar siya. Ayan. Sila na yung magkaka-level. Ito si Eloisa. Ang ka-level na niya, si Tarlac. Eloisa, Tarlac, Bohol. Silang tatlo yung magkaka-level. In terms of leveling. Tama, no? Sila in terms of leveling. Silang tatlo. Pasay. Sige, sama na natin si Pasay. Magkaka-level na yan. Pasay, magkaka-level niya. Si Jarina, feeling ko bumaba na. Dati si Jarina ka-level nila. Ayan, sige, Baguio ka-level nila yan. Ayan, Baguio ka-level na nila. 5 sila. Si Jarina, dati ka-level nila yan. Feeling ko bumaba na siya. Napalitan siya ni Pasay sa leveling. Kasi diba, sige, Mythical 5, Atisa, galing nga. Atisa, Chelsea, Win-Win, Iliana, Katrina Legado, nasa taas yan. Tapos ang susunod sa kanila si Laguna, Tarlac, Bohol, okay. Teka lang, may nagpa-pop out na may nag-aano sa content ko, bawal daw ako mag-recommend. Anyways, yun. Uy, thank you sa gift. Nasa na ako?
Yun nga yung limang yon. Feeling ko bumaba na si Jarina Sadno. Napalitan na siya ni Pasay. Um, para sa'yo, kuya, ready na ba si Bohol lumapag sa MU? Actually, akala ko yan dati ready na si Bohol pero parang hindi pa. Based sa mga pinapakita ni Bohol. O baka nag-hold back lang siya. Ang huling ano ko kasi, ang huling basis ko kay Bohol, yung ano, ang huling basis ko kay Bohol, yung Hello Glow. Tapos, sabi ko kung ito na ipapakita ni Bohol, baka hindi pa siya ready talaga or baka maungusa siya ng iba. O baka nag-hold back lang siya nun. So, let's see. Miss Gigi, opo, confirm na Miss Gigi. Confirm na po na nag-back out si Chela. Ready na po ba si Rachel Ho? Ganda ng mga tanong mo pero ready na ba si ganyan? Ready na ba si ganyan? Ready siya kung ready siya, kaya nga sumali yan kasi ready siya. Espasol na Pink. Ano ba tubig sa Baguio from Genesis to Gwendolyn? Grabe. Ano lang talaga sila, sobrang sineseryoso nila yung mga ganyan-ganyan. Maraming sumasali sa kanila. Although itong mga to, mukhang hindi lang naman to sa Baguio talaga or mga tiga Baguio talaga. Yung iba, mga karatig bayan sa Baguio, probinsya, ganyan. Tapos sineseryoso talaga nila yung selection. Ganyan. When sila magbora? This week na. By Saturday, dun magaganap yung mismong challenge. Okay. Posible talaga si Eloisa manalo basta dapat plakado siya sa sagutan. Parang walang angal, mga panis. Yun naman talaga. Pero minsan, guys, kung kunyari, hindi plakado sa sagutan, okay na yun, tanggapin na natin. Kasi ang question and answer, hindi naman yan 100%. May pinakamalaking chunk ng sagot ng mga delegate, ng pinakamalaking chunk ng score ng mga delegates, yung swimsuit and evening gown. Tsaka yung overall presence niya. Ang Q&A, normally 10% lang yan. Kaya wag tayo lagi magbabangkon sa Q&A. Na kung sino may pinakamalaking sagot, siya yung panalo. Alam niyo yun? Siya yung pinakamalaking sagot, dapat siya yung panalo. Siya yung may pinakamagandang sagot. Ganun, dapat hindi tayo ganun lagi. Kasi ever since naman, na kung sino talaga yung may overall na presensya, siya yung panalo. Ayun. If ever anong crown ipapasuot kay Jarina daw, sabi ni Kenzie, edi okay, di Cosmo, kung basta may corona, okay na ba yon? What do you think po kay Nueva Ecija? Di ba nagsupra na siya dati? Actually, yun nga eh. Although maganda naman yung pinapakita ni Chanel. Kasi lagi pag nakikita ko siya, lakas pa rin talaga ni Chanel eh. Yung Hello Glow niya, performance, maganda talaga. Pero when it comes to overall kasi, yun nga, dun siya nalalamangan ng iba. Lalo na ng mga bagets looking. Dun siya nalalamangan si Chanel. Pero okay pa rin si Chanel. Pero yung nagkakatalo na lang talaga sa ayun nga. Alam niyo rin, medyo matured niya kasi tingnan si Chanel. Pero maganda yung galawan niya. Sabi ni Porny, si Tara talaga fit na fit sa MU, kaya, kuya, kaso kinulang lang talaga siya. Saan kinulang si Tara? Porny, saan kinulang sa Tara? Okay, fit na fit sa MU, kinulang talaga siya. Actually, yung laban ni Tara nun sa MU, oo nga, tama ka, parang may kulang, parang may gusto ko pang hugutin. Yung laban ni Tara last year, oo nga, Actually, hindi ko rin masyadong gusto yung niya, yung final look niya, yung gown niya. Yung final look dun sa evening gown, sa ganyan. Tapos alam mo may kaya pang hugutin talaga kay Tara nun. Kaya nga talagang depende talaga sa girls yun. Depende talaga sa girl, talagang pag-destiny mo. Pag-destiny mo talaga mag-a-align sa'yo lahat, pagsiswertehin ka. Kagaya ni Chelsea, talagang luck talaga yung nagdala kay Chelsea, lahat talaga nagsang-ayon lahat eh. Ayun. Sabi ni Kagome, si Tara Choi siya ng major sponsor last year.
Hindi ko alam na choice siya ng major sponsor last year, pero ang alam ko, siya na yung first choice ng supranational organization. Kaya si Tara parang naging ano siya, Miss U or Supra siya. Kung hindi ubra sa Miss U, matic siya yung sa Supra. Defensive finals kung sino mag-glow at aangat, sabi ni Jade. Totoo. Early El Tukuyo nyo po. Early El Tukuyo. Nahirapan ako doon na. Early El Tukuyo. Guys, sino sa tingin nyo ang Early El Tukuyo? Natatakot akong sabihin pero baka si Jarina. Malakas ang kutob na magugulat si Isabela. Sa tingin nyo po, sino ang Dark Horse? Dark Horse. Dark Horse. Dark Horse yung hindi talaga napapag-usapan na tsaka na natin malalaman. Pero guys, yung El Tukuyo, wala naman talaga may El Tukuyo ngayon. Yung mga heavy names na may El Tukuyo kasi malaki naman yung Katnan. Parang last year, wala nang heavy names na El Tukuyo. Tsaka nung yung time ni Michelle D, wala na ring heavy names na El Tukuyo kasi sobrang dami ng cut. Pero merong nagiging malapit sa El Tukuyo, gaya ni Diamante. Si Diamante kasi last year, hindi naman siya heavy names. Hindi siya big names, hindi siya heavy names, nakatulad ni Jarina Sando ngayon. So si Diamante last year, malapit na sa El Tukuyo. Siya yung pinakamalapit kung may tatawaging El Tukuyo. Pero si Jarina kasi big name yan ngayon eh. Heavy name, big name. Kaya kung hindi siya mapapasali sa ano, may El Tukuyo talaga siya. Siya yung El Tukuyo Venezuela. Ayun. Pero imposible na magkaroon ng El Tukuyo din kasi nga ang daming cut lagi. Ayun. Hindi siya yung katulad nung pagka alam niyo yon. Nahirapan na naman ako explain. Basta yung pagka El Tukuyo ni CJ Opiaza na napakalaking ingay talaga nun, di ba? Compared sa ibang mga pangalan na hindi nakapasok. Anyways, when sila magbora this week na. Si Davao, ano daw masasabi ko sa kanya? Wala po. Feeling ko hinaip lang ng mga pageant fans. Dapat nga hindi nyo hinaip si Davao eh. Dapat hinayaan na lang mapansin ng mga pageant fan. Sino pinakamaingay na name this edition? Mythical 5 pa din. Mythical 5, pinakamaingay na name. Especially, pantay-pantay yung ingay ng pangalan ng... Pantay-pantay yung ingay ng mga Mythical 5 eh. Minsan, kunyari ngayong araw si Winwin, bukas si Atisa naman. Sa next day, si Iliana. Tapos may time na si Chelsea. Pantay-pantay yung ingay nila, no? Ang galing. Kaya hindi mo malaman kung sino sa Mythical 5 yung mananalo. Kasi pantay-pantay nga yung ingay. Me feel ko panalo si Winwin. Pwede. Ako kung mananalo naman si Winwin, wala naman akong angal eh. Ano masasabi mo kay Winwin? Kasi grabe siya ngayon sa Northern Samar. Ala, hindi ko rin ata napansin si Winwin. Sa mga pinapanood kong video, teka lang. Sa mga pinapanood kong video, hindi ko napansin ata si Winwin. O baka puro si Chelsea lang kasi nahagip ko. Chelsea, Iliana. Sila yung... Kasi karamihan din naman dito, kagaya dito sa TikTok, yung mga nagpo-post ng mga video, bukod dun sa mga pageant medias na nanaan doon, mga tiga Northern Samar din, mga fanays. Tapos itong mga fanays na to, ang kadalasan pinopost nila, yun nga, yung mga bet din nila, si Iliana, si Atisa, na mga pinagkaguluhan talaga, si Chelsea, ganyan.
Imon, sana 15 semifinalists lang, hindi maganda masyadong marami. Actually, Imon, pag ganyan nangyari, marami talaga may iltokuyo. Yung iba, gusto yung ganyan, yung drastic yung cut. Nangyari yan sa Binibining Pilipinas noong 2022. Sa sobrang dami nila, ang daming magagaling 10 lang or 12 lang pinili ni Madam. Kaya ang daming na iltokuyo. Ngayon, kung mangyayari yan sa Miss Universe Philippines, maraming iiyak. Kasi 69 yan. Tapos ang daming heavy names ngayon. Etong 15 semi-finalists na yan, yung top 10 lang yan sa Hello Glow. Tapos magdadagdag ka na lang ng 5. Pag nagdagdag ka ng 5, marami pa maiiwan. Kaya sobrang drastic ng cut na yan, 15 semi-finalists. Pero maganda yung ganyan kasi best of the best yan. So pag nakapasok ka sa 15, ibig sabihin, best of the best ka na talaga. Pero hindi yan mangyayari. Kasi maraming mga sponsor eh. Normally, ang mga sponsor kasi, di ba, syempre, business, kung sino yung pinakamalaking boto, kunyari, Miss Bingo Plus, Mati kasama na agad sa semifinals. Kaya nagiging 20, 25, kaya imposible mangyari yung 15 na semifinalists. Pero maganda siya. Gusto ko rin yung ganyan, yung drastic yung cut, para magkakaalaman talaga tayo, mga ganun. Pero imposible mangyari kasi yan sa MUPH. What if manalo si Jarina sa Pina? Eh, hindi nga nakapasok ata sa swimsuit eh. Wala nga ata bumoboto kay Jarina eh. Teka lang, tingnan natin ulit yung swimsuit. Ay, nandito pala siya. Ayan. Ito pala yung mga nanalo pala dito. Matic, nasa semis na din. Hindi ko lang alam kung isa, dalawa, tatlo yung kukunin. Basta yung mananalo sa Pina. Kaya yun, boto lang dapat ng boto. Kaya kung ikaw yung delegate, kailangan i-rally mo na bumili kayo bumili kayo sa Pina, iboto nyo ako, ganun. Kasi di ba nga pag bumoto ka, may kaakibat na produkto. May kaakibat na products, di ba? So, ayun, kailangan dapat lagi mong i-remind yung mga followers, mga fans, mga kamag-anak mo, ganyan. Ayan, kasi syempre, sayang din. Especially kung ikaw yung hindi matunog na pangalan. Ayan, kagaya dito, may mga hindi matutunog na pangalan. Di ba? Ayan. Dito ko nga lang na-appreciate yung iba, kagaya nito ni Pangasinan. Ang ganda nito ni Pangasinan eh, kasi ilang beses ko na ito nakita sa personal. Short side lang siya, nasa short side lang siya, pero ang ganda nito. Andrea Kayabiyab. So, nakita ko siya dito, sabi ko, dito ko siya na-appreciate. Ang ganda pala niya talaga, no? Si San Jose, Batangas, ganyan. Ganun. Ang problema kasi guys, dito sa mga girls dito ngayon sa MUPH, marami talaga mga nasa short side. Magaganda sila. Kasi ang gaganda nila, lahat pakakamukha, perfect. Beauty queen ng mga mukha. Pero talagang pag nagkaanuhan na ng height, maliliit talaga. Ayun yung problema ng ibang ladies natin ngayon. Bihira yung matatangkad ngayon. Kaya kung sino yung matatangkad, sila talaga yung lagi natin napapansin. Or laging napapansin ng mga pageant fans. Kasi litaw na litaw talaga. Ayun. Anyways, Baguio is on the shorter side. Pero hindi yung maliit na maliit. Yung nasa tama lang. Kasi shorter side, merong nasa medium pa, nandun si Baguio. Meron pang mga higante. Sina Pasay, sina Eloy sa mga higante yan. Ganyan. Ayun. Yun, pag nakikita ko sila nagsasama-sama, ang dami talaga maliliit eh. Yun yung concern natin. And pag dinala mo na kasi sila sa Thailand, sa Miss Universe stage, although hindi naman minsan issue, sinasabi ng iba hindi issue ang height. Pero, wala eh. Height ka pa rin talaga titingnan eh. Matangkad si Jarina, yes po. Yung mga nasa middle. Beauty queen ng Hulma. Yung beauty queen talaga, yung mga nakasanayan nating beauty queen. Yun din yung iba sa mga girls din na contestant ngayon sa MUPH. Yun. Yung minsan hinahanap mo lang yung Hulma beauty queen, hindi mo lang makita. Yung mga talagang Manikaan, Victoria Telvi, ganyan. Shanice Palacios, na mga Hulma. Antonio Porcel ng mga Hulma. Yung mga ganong Michelle D, ayun, mga perfect kasi talaga yan eh. Hinahanap mo lang ulit yung mga ganong katawanan.
Kaya kung sino yung nakatik ng ganun, yun talaga yung pinipili natin. Kasi yun yung nakasanayan nating beauty queen. Ganyan. Si Eloisa talaga yung malapit sa ganun eh. Si Eloisa tsaka si Amanda. Amanda Russo. Pag nagsama yung dalawang yun. Sino pa yung pwedeng pantapat kay Vina? Pag sinabi mo kasi Vina, lahat na yan eh. Kasama na yung hype, yung yung hype nga kung sikat siya ganyan. Lahat kasama na pati ganda. Atisa Manalo. Atisa Manalo. Oo. Tsaka maganda kay Atisa Manalo guys, hindi talaga nalalamon. Ayan kagaya nito. Nakita naman ako ng clip. Galing kay Sherman Gamboa. Tingnan niyo itong tatlo. Tingnan niyo si Atisa Manalo. Litaw na litaw no si Atisa Manalo no. Ito napapansin ko lagi kay Atisa eh. Pag nasa event, tapos landyan yung mga girls lagi, talagang lumilitaw si Atisa. Kumbaga para siyang umaangat. Para siyang umaangat lagi. Ayun. Ngayon ko lang siya nakita. Ito, event to. Gala Night. Ay, may Gala Night pala ngayon sa Northern Samar. Ayan, Gala Night look. Pauwi na rin ata to bukas itong mga girls. Parang last night na nila ngayon. Ayan, Gala Night look. Kay Sherman Gamboa ko to nakita. Matangkad si Atisa. Oo. Tapos nag-heels pa yan. Mahaba si Atisa eh. Mahaba. As in, mahaba. Pero minsan parang nagkaka-issue lang din minsan sa styling talaga ni Atisa. Kasi nga, since yung balikat ni Atisa ganon, ano man tawag sa balikat na ganon. So minsan, yung hair talaga dapat yung babantayan. Kasi minsan may mga styling siya na kunyari nakabagsak yung buhok. Nagiging mukhang ganon. Nagiging kuba siya ata tingnan ganon. Gawa ng balikat niya. So babantayan talaga yung styling niya. Perfect niya lagi na styling talaga yung ganito. Yung nakataas. Ayan. Punta na lang kayo kay Sherman Gamboa kasi doon ko siya pinapanood. Okay. Okay. Next question. Jean Green. Mi, para sa inyo, sino ang magkakainta this year? Yung veteran na malakas pero underestimated na mga pageant fannies. Teka lang. Ito, at Stacey Gabriel. Si Stacey Gabriel kasi, hindi siya maiangat. Alam natin yung kakayahan ni Stacey Gabriel last year. Pero hindi siya maiangat-angat. Kasi nga, ang unang nag-hold back kay Stacey Gabriel sa mga pageant fans kung bakit hindi siya maiangat-angat is gawa ng height. Gawa nga na maliit si Stacey. Hindi pang international, ganyan. Kaya hindi siya maiangat-angat sa listahan. Pero alam natin yung kakayahan ni Stacey, Q&A. Tsaka nanlaban kasi talaga si Stacey eh. Nung preliminary competition, nanlaban talaga si Stacey. Actually, nag-stand out siya sa akin nun eh. Nung preliminary competition, talagang iba'y gumalaw si Stacey Gabriel nun. Preliminary competition. Tapos nung finals, iba rin. Alam nyo yan, talagang nanlampasa si Stacey. Ngayon, so, hindi pa rin siya inaangat sa mga listahan, no? Kasi nga, nandun pa rin talaga tayo sa height side. Tsaka siguro, nape-plainan din yung mga pageant fans. Yung very plain lang yung fest. Yung typical na beauty queen na okay naman, pero very plain pag hinalera mo na. So, ganun yung nagiging thoughts ng iba. Okay, so sino daw magiging Stacey Gabriel? Na magaling naman, pero hindi maiakyat-akyat. Tapos kay Stacey, wala naglagay dyan sa top 5. Naalala ko lahat ng mga top picks. Lahat ng mga top picks sa mga pageant pages. May naglagay ba kay Stacey? Parang wala rin naglagay kay Stacey sa top 5, no? Kasi si Chelsea, may mga naglagay sa top 5. Tapos si Giesel ngayon naglagay sa kanya sa number 2. Si Giesel na yung may pinakamataas na inakyatan ni Chelsea. Si Stacey, parang wala naglagay sa kanya sa top 5. Nasa 6, 7, 8, 9, 10 lang siya. So, sino yung mag-Stacey ngayon? Sa tingin nyo, sino? Yung parang ganun yung status.
Sino yung mag-Stacy? Feel ko si Taguig. Hindi, si Taguig kasi parang auto top 5 ang eksena. Chelsea Fernandez. Ito may nabasa ko, Chelsea Fernandez. Pwede. Pwede, Chelsea Fernandez. Si Taguig kasi parang auto top 5 eh. Parang pag nagpilian na ng top 5 ngayon yung mga pageant pages, mga vloggers, parang nasa top 5 na yan si Taguig eh. Si Winwin parang nasa top 5 din yan pag nagpilian. Atisa of course nasa top 5 yan. Si Eloisa for sure nasa top 5 yan pag nagpilian yan. Sige, pwedeng si Chelsea Fernandez. Si Chanel pwede rin, sabi ni Sir Nong. Pwede din, Chanel Thomas. Yung parang ina-underestimate. Yung may kakayahan naman, ina-underestimate talaga. Hindi inaakyat. Pwede. Sige, ano na lang, Chelsea Fernandez or Chanel Thomas. 5 na mi ang chikep. Si Baguio, hindi eh. Kumbaga ang ano natin, Magi-Stacy. Ayun yung ano natin, tanong. Yung Magi-Stacy. So, sino yung ka-level ni Stacy? So, ang ka-level ni Stacy dito, yung mga may title na din. Yung mga nag-runner-up sa ibang sa ibang national pageant, ganyan. Sige. Ano pa kayo? Tanong pa kayo nung katulad ng mga ano? Ano naman tayo? Sino ang mag-Anita Gomez? Si Anita Gomez kasi, di ba tapos na tayo kay Stacy? Sino mag-Anita Gomez? Si Anita Gomez kasi, alam natin yung kakayahan ulit ni Anita. Alam natin na, okay, Anita, ganyan. Hindi, yung level ni Anita ha, pati yung level ng kasikatan, level ng hype. Kasi di ba si si Anita galing Miss Earth na yan. Sikat na siya kasi galing siya Miss Earth. Nagpaikot-ikot na yan sa ilang mga pageant, ganyan. Kasi hindi siya manalo-nalo, hindi siya makaka-penetrate, ganyan. Tapos, pagdating niya sa Miss Universe Philippines, sikat siya, pero hindi siya pang top 10 material. Ganun yung eksena ni Anita eh. Hindi siya pang top 10 material. Okay, nandiyan ka lang sa 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ganun. Walang pumasok dito sa ano eh. Teka lang, Anita Gomez. Parang wala atang naglagay dyan sa top 10. Pero pagdating ng announcement ng top 10, pumasok sa top 10. So, sino yung Anita Gomez? Sige, basa tayo ng mga pangalan. Naniniwala ako din sa naglagay ng... Teka lang, binabasa ko yung mga comment nyo. Anita Gomez. Hindi ako makaisip. Teka lang. May pinagpipilian ako. Wait lang. Sa ano ko, teka lang. Teka lang. Hindi ako makaisip. Si Baguio hindi yan. Hindi si Baguio kasi si Baguio mukhang auto top 10. Tapos pwede pa mag top 5. So parang hindi Anita Gomez ang level niya. Sige na nga, ano na ako, Los Baños. Sabi ni Reyna. June Reagan Medina. Los Baños ang Anita Gomez. Sabi ni Jade, Rachel Hoco, parang pwede din. Oo. Ito naman tayo. Sino naman ang mag-a-Alexi Brooks? Sa Alexi Brooks, lahat yan. Halos lahat. Top 5 sa Alexi Brooks. Yan, nasa top 5. Tapos ang ending, ito talaga yung pinakamalaking kinagulat natin, no? Wala sa top 5. Tapos ang akala pa nga ng lahat top 2. Malaki talaga yung clout kay Alexi na top 2 talaga siya. Kahit ako talaga iniisip ko siya magta-top 2 to. Top 2 Atisa Alexi, top 2 Atisa Alexi, ganyan.
Ang top 2 ko ata nun, teka lang, sino top 2 ko nun? Atisa, sino ba top 2 ko last year? Atisa and ano, sino ang top 2 ko last year? Atisa and McGarry ata ang top 2 ko last year. Basta yun, halos lahat, inisip talaga si Alexi. Ayan. Diyos ko, pare-pares kayo ng mga sagot. Ayoko mangyari to pero mukhang pare-parehas kayo ng masagot. Actually, ayoko talaga mangyari to pero mukhang nakikita na natin ang future. Mukhang alam nyo na. Iliana. Pero sana hindi, no? Eto na naman tayo. Sige, tapos na tayo dyan. Sino naman yung mag-Christy McGarry? Yung akala ng lahat panalo na. Yung eto na yun, si Christy na McGarry na yun. Yung akala ng lahat panalo na. Si Christy McGarry na yun. Tapos bilang nag-fourth runner-up, hindi si Eloisa. Kilala nyo na yun. Obvious na kung sino yung yung akala ng lahat panalo na pumasok sa top 5, given na. Pumasok siya sa top 5, given na yon. Tapos bilang nag-fourth runner-up, kilala nyo na kung sino. Eto may tumama na. Mukhang si Josie lang ang tumama. Ayan, tama si Maki Moj. Si Magnus, tama rin si Magnus. Yes, Muntinlupa. Feeling ko si Win-Win. Pero sana mali tayo ng mga pakiramdam. Pero mukhang ganun yung mga nakikita natin eh. Ayan, sabi ni Era, the Latina Mama. Yung pumasok nga sa top 5, tapos akala mo sa kanya na. Kasi si Win-Win, pag pumasok yan ng top 5, manlala mo na yan sa question and answer. Tapos, ang ganda ng hulma na ni Win-Win. Talagang beauty queen ng beauty queen. Kumbaga, McGarry din yan. Tapos same age sila. Mother nga lang si Win-Win. Pero height lang yung difference nila. Pero kasi si Win-Win, pag nasa stage na nagmumukha ng matangkad, nagmumukha ng nakakatakot. Tapos, pag kunyari top 5 na, tapos sa overall, pag gumano na yan si Win-Win, yung mga nagtaray na, yung mga mukhang nakakataray na mukha, talagang lalamunin yan lahat ng mga kahalera niya. Pero hindi na nga lang yan, pwedeng ang issue, hindi na makoronahan gawa nga ng age, ganyan. Parang si McGarry last year, na mukhang kaya naman talaga hindi na koronahan, gawa rin ng age, ganyan. So, mukhang siya. Yung fourth runner-up, yung akala mo siya na bilang fourth runner-up. Yun. So, tapos na tayo. Next! Yan, sabi ni Uni Clark, VVV. Ito, akala din ng lahat magta-top 3, top 2, ganyan. Third runner-up, ganun. Basta nasa top 5. Akala ng lahat nandun. Pero wala. So, sino yung niya? Sino yung katulad niya? May sumagot na. Ayoko rin mangyari to, pero mukhang siya nga. Ayan, mukhang tama tama ang sagot ni Raymart Baut. Tapos, sino pa sumagot? Si Beatrice Villarin. Mukhang si Tagig. Si Katarina. Ay, nako. Sana hindi nga mangyari pero mukhang siya. Next stop naman natin. Ang sunod natin, ito na. Ang pinakaabangan ng lahat. Si Tara Valencia naman, yung low-key lang. Sino yung Tara Valencia? Yung low-key lang. Yung alam naman natin papasok to sa top 5 or kaya nitong pumasok sa top 5 pero parang low-key lang. Parang, alam mo yun, kaya naman ito pumasok sa top 5 ganun. Ayan, mukhang may alam na ng iba. Yung alam niyo, yung hindi siya pinag-uusapan, yung parang okay lang, smooth lang, pero pasok yan sa top 5. Yes, tama kayo, Eloisa Howard, Laguna. Oo. Yung parang may special place na yan sa top 5 kahit anong mangyari. Oo. Ganun din yung laban ni Tara nun eh. Naalala ko yung Hello Glow ni Tara. Doon siya unang talagang na-solidified or na-semento na ang galing-galing niya, na ang ganda-ganda niya. Ganun din si Eloisa ngayon. After nung Hello Glow, talagang na-semento na ni Eloisa na yung status niya. Na ganun din, higante, ganyan. Talagang pinamukha ni Eloisa na, tangkad-tangkad ko, ganyan.
Yung tangkad-tangkad ko, ang ganda-ganda ko, yung ganyan. Lampaso kayong lahat sa akin. Ganun-ganun din si Tara last year eh. Tapos after nung stint na yun, inaabangan na siya lagi. Tapos mukhang may special spot na yun sa top 5 kahit anong mangyari. Yun. Next naman natin. Tapos na tayo kay Eloisa. Atisa Manalo naman. O sige. Sino yung Atisa Manalo this year? So, syempre, ano na natin? Ano ba si Atisa? Si Atisa yung expected na top crown winner. Top crown winner, top crown winner, top crown winner. Tapos biglang gulat tayong lahat, second runner-up. 3 na lang yung natira, biglang tinawag second runner-up. Quezon Province! Tapos yun na, nagulat na lahat. Sabi na Ice Coffee, Atisa pa rin. Uy! Huwag kayong ganyan. Masakit yun. Pero what if nga? Kunyari, what if nga si Atisa pa rin? Anong mararamdaman nyo? Ano mararamdaman? Although, tayo, malulungkot siguro as a fan. Malulungkot as a fan. Pero kung ikaw si Atisa, ano mararamdaman mo? Although, ano ko na kasi yan, na-experience ko na yan eh. Na-experience na natin yan kay Samantha Bernardo. Although, hindi ako fan nila Samantha Bernardo, nila, sino to? Nila, Hannah Season, yan. Hindi nila ako fan. Pero ramdam ko yung sakit. Doon ko yan una na-experience kay Hannah Season eh. Kasi, di ba, fan nga ako ng Binibining Pilipinas. Si Hannah Ruth Season from first runner-up, tapos bilang, alam mo yun, laban na laban siya, tapos bilang, si Hannah Season second runner-up, 2014. Tapos laban na laban siya noong 2015, as in laban na laban talaga. At daming corona, biglang, wala man lang coronang nakuha, first runner-up lang. Tapos hindi ako fan ni Hannah Ruth Season, pero ramdam ko yung sakit. As in, shucks! Yung parang laban na laban si Hannah Ruth Season, ang daming corona. Tapos wala man lang binigay. Kahit Supra, hindi binigay. Or Globe. Noong 2015. Ang sakit nun. Grabe, hindi ako si Hannah Ruth Season. Hindi ako fan ni Hannah Season. Pero sobrang nasaktan talaga ako sa kanya. Kasi ang daming corona. Ano ba naman yung bigyan mo na ng isa? Yung parang umulit na nga yung girl. Tapos laban na laban. Ba't hindi mo ba binigyan? Grabe, ang sakit nun. Tapos nangyari ulit yung ganung feeling kay Samantha Bernardo. Samantha Bernardo back-to-back second runner-up, di ba? Mas masakit yun, yung kay Samantha Bernardo. Tama ba? Second runner-up, back-to-back, no? Kasi back-to-back second runner-up, hindi man lang nag-first runner-up. Tapos ang daming corona. Ang daming corona. Ilaban na laban si Samantha Bernardo nung 2018, tapos 2019. Laban na laban siya ng 2019, di ba? Yung asin talagang swimsuit, Samantha Bernardo, ganyan. Laban na laban talaga, umiikot talaga ng umiikot. Tapos, hindi man lang binigyan ng corona, grabe yun. Tapos hindi ako fan ni Samantha Bernardo ng 2019. Hindi rin ako si Samantha Bernardo. Pero grabe yung sakit. Talagang, shucks! Yung ganun. Kasi alam mong binigay mo na lahat eh. Tapos ang daming corona, 5, 6, hindi ka man lang binigyan ng isa. Yung parang anong ginawa ko mali. Umulit na nga ako. Yung parang alam niyo yun. Umulit na nga ako, dito na nga ako sumali, pinipili ko na yung organization. Tapos hindi niya pa rin ako binigyan ng corona. Grabe, ramdam na ramdam ko yung mga sakit na yun. Kaya masakit yun ulit pag nangyari. Yung second runner-up ulit. Tapos second runner-up ko ulit ngayon. So handa na ba kayo mga pageant fanies? Handa na ba tayo? Actually, na-imagine ko yan eh. At one point, na-imagine ko yan. Kunyari nanonood tayo sa finals. Tapos 3 na lang sila. Kunyari, Atisa Manalo, Iliana Aduana, or sabi natin Tyra Goldman, or kung sino yung mga hindi sikat, 2 hindi sikat, kunyari, or I mean, 2 hindi heavy names, kunyari, Benguet, Baguio, Atisa Manalo, ganon. Na-imagine ko yan at one point, tapos hindi ko alam yung magiging reaction ko. Sabi ko, Diyos ko, ang sakit ata nito. Ayun. Tanggapin na lang kasi pinagbigyan na tayo eh. Pero wag naman sana. So ayun, ano lang, gusto ko lang set your expectations nyo na kung ano man mangyayari sa finals, masakit talaga. Pero hindi naman ibig sabihin na, alam nyo yun, na mangyayari ulit yung last year na ibabash ulit natin yung mananalo. Kasi grabe rin yung natanggap na bashing ni Chelsea nun eh. Nung after niya manalo, diba? So ayun.
set natin yung mga expectations nyo at kung ano man ang mangyaring worst sa finals. Ayun nga, kung hindi manalo yung mga manok natin, ayun, sana tanggapin natin. No? Tanggapin ulit natin na maluwag. Isang araw lang naman yun eh. Isang araw ka lang hihinga. Bukas okay ka na. Pero yun nga. Ayan, balik ulit tayo sa business. Sabi ni, sino to? User 136, basta pasok pa rin talaga si Atisa top 3. Mukha na mapapasok talaga sa top 3. Pang top 3 material naman talaga si Atisa. Okay. Sige, doon na tayo sa how about Chelsea manalo this year? Teka lang. Sabi muna ni Jaja, same with Aya Abesamis. Si Aya Abesamis kasi, walang runner-up finish si Aya Abesamis ng 2018. No, wala siyang runner-up finish. 2019 first runner-up siya. Kaya parang okay na sa akin. Tama ba? First ba si Aya? First runner-up siya ng 2019. Kaya parang okay na yan sa akin. Yung nakuha ni Aya nung nakuha ni Aya yung first runner-up ng 2019. Sabi ko, okay na yan Aya kaysa wala. Kasi mahigpit din yung laban noong 2019. Tapos masaya na ako para kay Aya. Kasi noong 2018, last year, wala siyang placement. Kaya sabi ko, okay na yan, Aya. Kaya mas nasaktan ako kay Samantha Bernardo noong time niya, 2019. Anyways, ayun, Chelsea manalo. Sino daw? Chelsea manalo na tayo. Chelsea manalo. Ayan, mukhang may tama na kayo. Mukhang natisod nyo na kung sino yung mag-Chelsea manalo. Bohol. Yes, Bohol. Bohol. Si Benguet. Wait lang. Umakit naman sa listahan si Benguet. Sige, pwede na nating i-consider. Kasi si Benguet, since nag-start yung competition, umakyat naman. Hindi naman niya nawawala sa top 10. Ganun din si Chelsea last year eh. Hindi naman niya nawawala sa top 10, pero hindi nagna-number 1. Or hindi nagna-number 5. So, ganun din si Maiko. Umaakit din sa top 10, hindi yan nawawala sa top 10, pero hindi yan nagna-number 1, nagna-number 5. Tapos may clout since the start. Hindi yung bigla na lang nagka-clout. Si Chelsea kasi may clout din rin yung pangalan ng last year. Hindi yung bigla na lang umingay. Alam niyo yon? Yung bigla na lang sa kalagitnaan umingay. Ganun siya. Si Pasay kasi, tsaka si Davao, umingay na yung pangalan sa kalagitnaan ng competition eh. Yung alam niyo yon, sa gitna, tsaka from Filipino community kasi yan eh. Si Maiko, yung pinakilala yan, same with Chelsea, yung pinakilala sila, ganun agad yan, yung may pitek, alam niyo yun, umingay agad ang pangalan ng same with Tyra Goldman. Sige, pwede natin i-consider. Okay. Sige. Ayan, mukhang napasarap kayo sa ganun chikahan na. Ito, may nabasa ako. Hindi siya MUPH, pero Vicky Rushton daw. Sabi ni Sir Mario, Vicky Rushton naman kaya, sino kaya this year? Sige, ang Vicky Rushton naman, si Vicky Rushton, sentimental favorite siya. Siya yung gustong ipanalo na sana bigyan nyo ng corona na, utang na loob, bigyan nyo na ng corona. Pero hindi talaga bang bigyan ng corona kasi nga sumasabi talaga yung performance or may sabit. Yung parang halos isubo na lahat. Ayan, sinubo na lahat sa'yo eh. Pero may sabi talaga girl. Hindi talaga pwede kasi mabubutasan tayo eh pag ikaw ang pinanalo eh. So, sino daw yung Vicky Rushton? Baka pare-pares kayo na mga sagot. Mukhang alam nyo na. Parang tama si Jaja Colin, si Jisoo, parang dalawa. Parang dalawa din. At yung dalawang to, yan yung mga sinasabi ni Danny, ni Your Majesty, ayan. Yung talagang gusto nang ipanalo, halos isubo na talaga sa kanila, pero pag nagkabutas ang performance na hindi yan ipapanalo. Kasi masisilip ang organization. Pero parang sila yung favorite. Yung alam mo yun, parang ibibigay na talaga sa kanila dapat eh. Sige, sa inyo na. Ayan, sa inyo na. Ganun. Pero talagang nagkabutas yung performance, hindi talaga maibigay. Kasi aminin nyo si Chelsea Fernandez, walang butas ang performance ni Chelsea Fernandez last year.
Alam nyo yan, wala talagang butas. Wala kang maipipinta sa butas ni Chelsea Fernandez. Pero the rest, meron. May mga kulang talaga. Kaya nga si Chelsea manalo yung nanalo last year. So, yun. Sino pa? Sino pa yung mga i-compare natin? Ano yan? Naging comparison na tuloy yung live natin. Sino naman daw ang Kayla Carter? Kasi yung Kayla Carter, parang ano lang siya, Philcom eh. Parang limited lang siya sa mga Philcom. Kayla Carter, so sa mga Philcom lang tayo mabibili. So, sino sa tingin nyo? Wait lang, inom lang tayo. Sino si Piang? Sino si Piang ngayon? Sala yun naman yung lagi yung hinahanap eh. Kayla Carter na tayo ah. Kanina, napag-usapan na natin si Chanel. Si Chanel yung parang, anong sabi natin kay Chanel? Stacey Gabriel, ganyan. So, ang usapan natin ngayon, Kayla Carter. Si Kayla Carter, ano bang description ni Kayla Carter? Wait lang. Si Kayla Carter, yung Philcom na nag-umpisa naman na wala namang... Si Kayla Carter, nag-umpisa siya, inabangan na siya eh. Kayla Carter yung sa Southern or yung Northern California. Tapos, maganda to, ganyan. Tapos, yung nag-umpisa yung competition, na napipili naman siya sa mga list, ganyan. Kasi magaganda yung mga sinasubmit niya. Yun nga, face card, ganyan. Tapos face card. Tapos umaakit naman siya sa listahan. Pero hindi siya inaakyat kasi nga, wala rin makitang something sa kanya. Pero at the end, si Kayla Carter, hindi siya nag-semis. Hindi siya nakarampa sa evening gown. No? I mean, nag-semis siya, hindi lang siya nakarampa sa evening gown kasi hindi siya nag-top 10. Pero in the end, siya yung napiling Miss Charm. Parang ganun. So, anong relevance? Anong special? Wait lang, anong special? Kayla Carter. Anong special? Dapat hindi si Kayla Carter eh. Sige, sa Philcom, ang Kayla Carter, Malay Aklan. Kasi siya yung malakas na Philcom, si Malay Aklan. Pwede rin si Pasay kasi siya yung malakas na Philcom. So, pwedeng ganon ang eksena. Face card. Face card. Face card, mukha. Siguro si Iligan na. Sige. Siguro kung face card lang din, yung mukha, kasi mukha, Iligan na. Sige, Iligan. Ano na lang tayo? Cyril Payumo, Pampanga. Si Cyril parang level din ni Anita. Si Cyril, nandyan lang din. Nandyan lang din yung okay, nandyan lang. Cyril Payumo, nandyan lang din. Pero parang hindi talaga din siya pinili for the top 10. Pero mantakin mo, no, nag-top 10 si Cyril Payumo, tapos nakuha pa yung charm na crown. Hindi ko na rin yun in-expect kay Cyril eh. Kaya nagulat din ako eh, bilang top 10 announcement. Cyril Payumo, tapos bilang nakuha pa yung yung Miss Charm. Ayun yung pinaka nag-content ako nun, yun nga, nasabi ko pa nga ang biggest winner nung time na yun, Cyril Payumo talaga. Kasi si Cyril Payumo yung never nang in-expect eh. Pero nakuha pa yung Miss Charm. So, yun. For me, siya yung biggest winner nung 2024. Ayan, sino siya? May nakita na akong pangalan dito kanina. Wait lang. Ito, gusto ko itong sagot ni Heart. Si Hoko. Rachel Hoko. Pili ko may papakita ba ito si Rachel Hoko eh. Yun. Anyways, sabi naman ni Yu, next, Eliza Malinaw naman daw. Eliza Malinaw. Sa Eliza Malinaw kasi wala rin siyang pinagkaiba sa Alexi Brooks, sa BBB, ganyan. So, kung ano yung sagot nyo kanina kay Alexi Brooks, kay BBB, malamang yun na rin yun. Wait lang. Dighay lang ako.
Wala pa rin runway challenge na inaabangan ko ngayon sa YouTube. Wala pa rin. Tsaka sa Instagram. Wale. Wale runway, no? Walang upload. Baka bukas na to. Ano ba bukas? Feeling ko Monday bukas. April 1 ngayon. Baka bukas na. Naka-holiday yung mag-upload. Ano pa sasagutin natin? Karen Mendoza. Jared Karen Mendoza. Wala kasi wala namang ibang repeater ngayon eh. Yung candidacy kasi ni Karen Mendoza. Wait lang. Feeling ko yung candidacy ni Karen Mendoza, di ba nag-start siya 2021? Feeling ko noong 2021, subo corona talaga sa kanya. Kumbaga, ipapanalo siya, kaso nagkaroon lang talaga ng issue dun sa Q&A niya. Hindi niya talaga nasagot. Kaya, hindi talaga siya maipanalo. Kumbaga may butas nga yung performance. 2023, the next year, 2022, yung batch na nila Harleen. Ano ba nagkulang kay Karen Mendoza? Styling. Tapos, sobrang higpit ng laban nun. Grabe yung 2022 edition ng Binibining Pilipinas. 'Di ba? Hirap manalo dun. So, ilan lang ang corona. So, ano naging problema kay Karen Mendoza? So, hindi ko na alam. Ano lang talaga, luck, swerte, ganun. So, feeling ko wala naman ganung ngayon sa MUPH kasi wala namang nagdalawang sali. Bukod kay Atisa. Pero layo naman niya dun sa ganung situation. Ayun. If di pala rin for Universe si Atisa, what crown po bagay sa kanya? Wala, Universe or Nothing lang talaga siya, beb. Tsaka vocal naman siya doon, Universe or Nothing. Kasi last year, pinili niya yung Cosmo or Universe. So baka ngayon, Universe or Nothing na lang siya. Sino Nicole Borromeo? Sabi ni Jaja. Yung Nicole Borromeo nagugulatan ng lahat. Wala rin yung pinagkaiba sa Chelsea Fernandez at Chelsea Manalo level. Si Nicole Borromeo tsaka sa Chelsea Manalo, same story lang eh. No, same story lang. Oo, same story. So, wala rin pinagkaiba. Yeah, yung Eliza Malinaw, wala rin yung pinagkaiba sa Alexi Brooks. Pare-parehas lang. Real po ba na may additional crown sa BBP? Totoo po. Pero mukhang Asia Pacific yan. Wala lang confirmation. Okay. Sino po yung panalo sana? Ito, Sir Nong. Sino po yung panalo sana pero kasasemp lang sa Q&A? Panalo sana pero semp lang sa Q&A. Sa MUPH ba? Sa Miss Universe Philippines ba? Sino guys? Sa Miss Universe Philippines? Wala no? Steffi Rose Aberastory? Hindi mahirap talunin si Bea. Hindi mahirap talunin si Bea guys nung time niya. Katrina Legado 2022. Hindi, kasi si Celeste talagang Si Celeste hindi rin naman maganda yung sagot nun, pero mukha kasi panlaban ni Celeste ng 2022 eh. Atisa Manalo, yung parang, hindi mo rin maiakit na si Atisa Manalo ng 2020, 4 last year. Kasi nagka-issue kay Atisa din, styling niya din. Kung styling din overall, mas angat yung kay Chelsea talaga, yung look ni Chelsea. Tara Valencia. Hindi, parang kay Chelsea talaga yung 2024 eh. Katrina Di Maranan daw.
Hirap kasi talunin ni Bea ng 2021 talaga eh. Hindi ako Katrina Demaranan fan ng 2021. Kasi Leren May Bautista ako. Pero talagang hirap na talunin ni Bea na nag-top 5 na eh. Yung pagdating sa overall eh. Pero sa Binibining Pilipinas, si Herlin Budol naiisip ko. Si Herlin Budol na talagang bibigyan na sana ng corona pero talagang semplang talaga sa Q&A. Pero kung naitawid ni Herlin Budol yung Q&A, baka binigay sa kanya yung grande noong 2022. Rushton. Si Vicky. Oo, Binibining Pilipinas. Oo, okay. Yeah, ultimate natin yan eh. Ultimate natin. Oo nga, 2019, Binibining Pilipinas, Vicky Rushton. Yes. Nagbabrowse ako ngayon ng IG, nakita ko yung Gala Night. Gala Night na kasi sa Northern and Samar. Ayan, kay Sherman ulit to. Tapos, naggutom tuloy ako, hindi pa ako nakakain. Nakita ko kumakain sila, naggutom tuloy ako. Anyways, mag-end na ako, guys, build. Si Sandra Lemonon kasi yung time niya, hindi naman talaga, hindi winning, anong tawag doon? Hindi siya material for, for the crown nung time niya. Kaya, regardless kung nasagot niya yung build or hindi yun magbibigay sa kanya ng way para magka-corona. Kasi malalakas din yung roster ng 2018, Eva Patalin, Hug. Lakas nung time niya. Vicky Rushton, Samantha Bernardo, Atisa Manalo, Michelle Gumabaw, Catriona Gray. Yun, mahirap lang pasuhin yun. Yung mga ganong roster nung time nila. Kaya regardless kung nasagot ni Lemonon or hindi, mahirap talunin yung mga yun. Next na Rabia Mateo. Rabia Mateo, wala siyang pinagkaiba kay Chelsea Manalo or Beatrice Luigi Gomez. Kaya, same din. Janicel. Ano meron kay Janicel? Ay, hindi. Si Janicel kasi nung time niya, ano ba, Q&A para yan? Okay. Janicel, Q&A. Kasi Pia maganda yung sagot. Feeling ko kasi nung 2015, time talaga ni Pia eh. Si Pia yung talagang time ni Pia talaga na sa kanya yung Miss Universe eh. Feeling nyo ba kung nasagot ni Janicel noong 2015 ni MUPH siya? Feeling ko talaga Pia talaga yung time niya eh. Pia, ganun, Pia. Okay. Mag-end na ako. Hindi ako makapag-end. Kasi parang tatanong mo kayo. This time, sino? Ano po yun? Ayan, nandito pala si MUPH Baguio. Hello po, MUPH Baguio. Malakas po yung kandidata nyo. For you, sinong candidate sa MUPH na standard? Candidate sa MUPH na standard. MUPH lang ngayon nasa Empire na ha. Tapos standard dapat. Siya yung gagayan. Michelle D. Wala tayong pagtatalunan kay Michelle D. Standard talaga siya. Height, lahat. Physical aspect, aesthetic, yung strategy niya. Lahat. Tapos lalo kong ina-admire ngayon si Michelle D. Hindi ako fan ni Michelle D. Hindi ako naging fan ni Michelle D 2022, 2023. Pero syempre, lumaban na siya sa Miss Universe. Support na ganyan. Tapos ngayon, parang lalo ko na nagugustuhan si Michelle D. Especially now, pag napapanood ko siya sa PBB. Ayun. Talagang, alam mo yun, lalo kong humahanga sa kanya. Ina-admire ko siya lalo. And I believe siyang standard sa MUPH since 2020. Dapat lahat mala Michelle D. Lalo na pag nasa Miss Universe stage na. Yung strategy, yung alam mo yung walang pakialam, ganun, ginagawa lahat. Talagang walang hold back, ganyan. Pero, yung sa Binibining Pilipinas, Catriona Gray, syempre. Tsaka ang galing ni Michelle D, tingnan mo, ilang crown yung hawak niya.
World tsaka Universe, dalawang top crown under her belt. Ang galing. Ang meron lang nun, Michelle D, World and Universe. Celeste Cortesi, Universe and Earth. Catriona Gray, World and Universe. Silang tatlo lang meron nun. Tapos, syempre, mas mataas yung kay Michelle D tsaka kay Catriona Gray kasi Universe at World. Ayun. Galing nila, no? Kaya idol, di ko talaga yan si Michelle D. Sige lang. Mag-end ako maya-maya. International and Universe na next. O nga, sino kaya yung mag-ano? Kasi di ba ang kino-consider lang naman natin Big Four, Earth, Universe, International, World, ganyan. So, sino kaya mag-International and Universe? Malay naman natin, no, ngayong 2025 na pala, no? Pwede ring Earth and Universe. Malay naman natin, Earth and Universe, Yana Aduana pala, no? Parang si Celeste. Yun. Hindi daw ganun ka-solid yung performance ni Pia ng 2015. Actually, totoo. Kahit ako hindi ako na hindi ganun ka-solid. Kahit yung katawan niya, di ba, hindi naman talaga, fit. Pero wala time talaga ni Pia yun Pia's time. Hindi mo talaga mapipigilan yung ganun. Kerlin Aguilar? Ay, oo nga. World and Earth. Oo nga, nakalimutan natin. Kerlin Aguilar. Gandang-ganda rin ako dun kay Kerlin Aguilar in 2005 sa Binibining Pilipinas. Tapos bila naging jowa ni Dennis Trillo. Actually, nagkaanak ata sila ni Dennis Trillo. Maricar Balagtas? Ano si Maricar Balagtas? Universe lang, di ba? Globe. Si Maricar Balagtas, na-content ko na to dati. Si Maricar Balagtas ang ang kaisa-isang Binibining Pilipinas na nanalo ng, kalimutan ko na yung content ko. Basta may special dyan kay Maricar Balagtas. Kaya idol ko rin yan si Maricar Balagtas. Kaya yung nakita ko yan yung 60th edition nung Binibining Pilipinas last year. Like, kayo lang po yung napapanood ko sa TV dati. Maricar Balagtas, lodi ko kayo. Siya yung kauna-unahang Binibining Pilipinas na 2 beses sumali ng Binibining Pilipinas at 2 beses din nanalo ng Best in Swimsuit ata. Ayun ata yung special kay Maricar Balagtas. Siya din ang siya rin ang kaisa-isang Binibining Pilipinas. Ay, hindi kaisa-isa. Isa rin siya sa Binibining Pilipinas winner na nag-represent sa Miss Universe tsaka sa Miss Globe. Parang ganyan. Basta lodi ko yan. Celeste Argasini po, MGI. Pagpahingahin na natin sila, utang na loob. Josh 19. Pero yun nga, alam nyo naman na ngayon sa MGI, no? Standard ngayon, CJ Opiasa. So, ang kailangan hanapin talaga, yung kagaya ni CJ Opiasa. As in, kaya pang higitan yung CJ Opiasa level. Actually, wala na akong makita sa atin ngayon na ganun Si Yana dapat Si Iliana na yung nakikita kong ganun kasi si Iliana nag-MUPH. Ngayon si Iliana, kung hindi pa pala rin sa MUPH, sana tapikin ni Sir Arnold, no? Sana, yun nga, tapikin ni Sir Arnold na baka gusto mo mag-MGI. Kasi parang si Yana na yung susunod. Kasi body. Guys, again MGI, Josa Josa. Huwag tumingin sa mukha, Josa, dun tayo nadali. Dun tayo nadali last year sa Josa. Kasi si India, compare kay CJ, Josa naman talaga si India. Yung mukha, dun tayo nadali last year. Ayun. Kayo ba? May nakita ba kayo? Kasi ako si Iliana na Tsaka yung hype, consider nyo yung sikat na pangalan. Yung may clout. Huwag kayong magme-mention ng name na hindi naman sikat.
Kasi si CJ, alam niyo naman na yung clout sa pangalan ni CJ bago yan MGI. Heavy favorite, may clout. So alam niya 5 Bs again, 5 Bs, body, business, beauty. Yun. Wala na akong makita na Diyos nakagaya ni CJ mag-perform. Unless yung iba magiging kagaya ni CJ. Pero kasi si CJ natural eh. Natural yung pagkahalimaw ni CJ. Hindi siya yung, alam mo yung tinuro lang. Iba kasi pag tinuro eh. Pag tinuro kasi, tapos tinuruan mo yung girl, halata mong aral na aral yung galaw. Alam nyo yun, yung iba halatang aral yung galaw, diba? Kaya hindi mo ka natural kay CJ kasi natural na natural eh. Kaya ang pinakamalapit na doon nakita ko si Yana na talaga. Si Herlin okay naman sana. Wala ring pagtatalunan kay Herlin kahit gumalaw yan ganyan. Ang nagiging problema kay Herlin, yung Diyosa, yung beauty. Madadali ulit tayo yan. Hindi talaga natin makukuha yung corona kasi nga Diyosa nga ang kailangan. India ang mukhaan. Pagkumpura nyo yung mukha nila, Luciana Forster, Isabella Menin. Yan, yung tatlong yon 2022, 2023, 2024. Mga ganong mukha. Ganun nga. Wag na kayo magbagit ng mga pangalan kung hindi ganun yung mukha. Kasi wala talaga. First runner-up lang din ang ending. Kasi dun nga tayo madadali. Luciana Foster. Ulit tayo. Isabella Menin. Luciana Foster. Tsaka sino to? Yung last. Yung Rachel. Ulit tayo. Isabella Menin. Ulit tayo Isabella Menin. Yung ganong muka. Kaya wag na kayo magbabanggit pag hindi ganun ang muka. Tapos, ganun na yung muka, dapat CJ pag gumalaw. Ganon. Ayun, paghalu-haluin nyo na lang yun. Ganun. Pero iba pa rin talaga yung CJ. Kung pwede nga ulit, CJ na lang ulit eh. Iba talaga yung galaw ni CJ. Natural talaga. Hindi pilit. Kasi iba halatang pilit eh. Pag halatang pilit, ang pangit lang tingnan sa stage, kaya wag na lang. Yung, alam mo yung pinilit lang baklain, ganun. Kaya, once in a blue moon talaga si CJ, yung mga, para siyang Catriona. Nakita ko pa lang yung si CJ sa Binibining Pilipinas, ay ko, grabe itong babaeng ko. Once in a blue moon candidate talaga siya, kaya nga buti talaga sa training ni CJ sa MGI. At isa daw, pwede. Kung ganun galawan. Pero dapat ganun ang galawan mo, CJ ka, ha? Ayun. Tsaka dapat, guys, matangkad, ha? Matangkad ang gusto ni, Binibigay naman kasi sa atin talaga ni Uncle, eh. Yun na yung listahan niya, Matangkad, maganda. Ayun, sikat. Yun na yun. Hindi naman natin binibigay. Binibigyan natin yung mga maliliit. Pwede wala din. Binibigay naman sa atin ni Uncle eh. Tayo lang talaga hindi nakikinig. Buti nga nakikinig na si Arn ngayon eh. Si Sir Arnold. Alam na niya. Ayun. Katrina Legado. Pwede. Basta ganun dapat gumalaw Ayun. Siya, mag-end na tayo. 9:12 na. Siya, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin. April 1st. And yeah, happy April. Kita-kits ulit tayo next week, Aqua Boracay Challenge. Ito na yun, Sabado na yun. Ito na yun. Yung runway po, wala pa pong, inaantay ko rin hanggang ngayon, wala talaga nag-upload eh. Baka bukas na to, baka naka-holiday yung mag-upload. Yung social media manager. Ayun. Chantal daw. Isang wino-worry ko rin kay Celeste. Si Uncle, baka ayaw na may mga tattoo. Diba? Bukal si Uncle sa may mga tattoo na delegate. Ayaw niya. So, yun din yung wino-worry ko kay Celeste. Kaya ako mag-mention kayo na may mga tattoo. Wag na lang din. Krishna Gravides. Actually, pwede. Kaso wala na. Nasa world na si Krishna eh. Ayun. Chelsea Fernandez. Pwede kung hindi papalarin, no? Sana alukin din. Sana alukin din ni Sir RR. Siya, yun na. Thank you so much. Maraming salamat. Bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola.
I'm your TikTok fashion guru, TikTok fashion guru, TikTok fashion guru, Carl Loyola.